Good day, Sir Ma'am. I'm JB Bautista and my partner is Keishildin Salibio, and we are 4 BSIT students studying on Papaya of Campus. So today I will present our capstone project entitled Plot and Piece the Development and Assessment of Geolocation Enhanced Cemetery Mapping System. This project is designed for Glorious Memorial Park, a private cemetery located at Barangay San Pedro, General Tino, Nueva Ecija. So, as you can see, this will be the website of Glorious Memorial Park. So dito sa sa navigation, makikita natin yung home, map, product and services, about us, yung FAQ, tsaka yung sign in. So dito sa homepage, makikita rin natin dito yung name ng company nila, tapos yung tagline, then some image of Glorious Memorial Park. Then dito sa baba ng homepage, meron dito deep information about Glorious, na pag clinic yung read more, mapupunta siya sa about. Then dito naman sa why invest in a memorial lot, pag clinic yung read more, mapupunta siya sa FAQ. Then dito meron ding 5 benefit of pre-purchasing a memorial lot na pwede nating basahin isa-isa. Then pag clinic natin yung buy now is mapupunta siya sa login page. So sa baba, meron ditong Glorious Memorial Park map. Yung nasa kaliwa, ito yung pinaka-position ng mga grade plot dun sa sa Glorious Memorial Park. Then ito namang nasa kanan, Google Map. So just in case na gusto natin pumunta sa Glorious or office nila, is makahanap natin agad using Google Map. Then sa baba, makikita natin yung type of grade plot. Yung Glorious is nag-offer sila ng tatlong type ng grade plot. Meron loan type, state type, tsaka special type. So, pag clinic natin yung Seymour, mapupunta tayo sa product and services. Then, yung na rin yan. Dito naman tayo sa interment services. So, si Glorious, meron silang interment services na may kasamang lapida, flower, tent, carpet, and chair, and vault service. Then, sa footer, makikita natin dito yung work with us na pag clinic, mapupunta sa Facebook page nila. Then, schedule ng GMP open and close, office hours, visiting hours, admin hours, tsaka yung contact nila, and yung social nila na yung Facebook din. So, ayun yung footer. So, moving forward, dito naman tayo sa map. Dito naman sa map, ito yung grade plot ng Glorious Memorial Park. So, makikita natin dito kung saan nakapwesto yung mga grid nyo, kung meron mang kayo din eh. So, meron ditong legend na para malaman nyo kung ano yung ibig sabihin ng kulay red. So, si red is sold na, yung mga nabili na siya. So, si occupied naman, tulad na ito yung mga nabili na may laman na rin siyang burial o patay, ganun. So, dito naman sa search, kapag ka nag-search ka dito, halimbawa, meron kang kamag-anak na nakalibing din eh. Then, matagal mo na siyang hindi nadadalaw, tapos wala ka ng ideya kung saan siya nakalibing. So, pwede natin i-search yung pangalan na nakalibing, and mag-highlight siya ng color green, tulad nito. Para, yan, check natin siya. May magpapapap na modal, tapos ito yung mga kasama niya sa grade niya, and then makikita natin siya dito. Pag i-next natin siya, makikita natin yung grade niya na kulay green na. So, dito siya nakapesto. Then, yung loan lot, ito siya, yung mga dark blue, yung maliliit. Yung estate lot, ito siya, yung mga blue. Then, yung special lot is ito siya, yung mga light. Then, pwede rin natin mag-view yung harap ng Glorious pag clinic natin itong parang landmark. Yan, kita natin. Pwede rin natin yung zoom. Pwede rin natin siyang zoom. Yan, naka 360. Tapos, eto pa. Yan. Yung grade plot na to is, yung map na to is zoom in at zoom out siya. Kaya, pwede siya kahit sa cellphone lang. Ayan. Ito yung office nila. Ayan. Ayan. Tapos, dito naman sa baba, yung information lang about sa map. Then, moving forward to the product and services. Sa mga yung product nila is yung kanina, yung tatlo na loan,
state, special. So dito muna tayo sa loan. Pag click natin yung read more, mapupunta tayo sa loan page. So nakalagay dito yung information ng loan, then konting image ng mga example ng mga loan na nakaliming doon. Clickable siya. Then yan. Then dito naman sa baba makikita natin yung loan lot size na loan lot is meron siyang 2.4 square meter. Then sa baba meron ulit siyang burial and transfer capacity. So si loan lot meron siyang 4 interment capacity. So yung dalawa doon is for traditional burial and yung dalawa naman is for transfer bone o yung lipat buto. Dito naman mag-ulit tayo sa product and services, dito tayo sa state. So may konting image ng example ng mga state doon sa cemetery nila. Pwede natin itong i-click para makita nyo isa. Tapos sa baba din, meron din dito kung ano yung state lot size. So dito naman sa state is 20 square meter. Then yung burial and transfer capacity niya is 6 burial. Yung tatlo doon is pang traditional burial and yung tatlo naman is pang transfer bone o lipat buto. Then ulit tayo, dito tayo sa special. Dito naman sa special, ganoon lang din siya. May makikita natin yung mga example picture ng special dito. Yan. Then yung size niya is some larger and some smaller than state lot. Then yung capacity niya is tulad lang din ng state lot. Yung tatlo is pang additional burial and yung tatlo is pang transfer bone. And then click tayo, dito tayo sa last, yung services nila, interment. So sa interment nila is headstone, flowers and balloons, and carpet and chair, tsaka yung ball. Lang yung product and services nila. Then dito naman tayo sa about, makikita natin yung information sa about Glorious, like kung kailan sila na-establish, yung location nila, yung ilang hectares ba yung cemetery nila. Yan, na may monitor by CCTV. Yan. Tapos dito naman tayo sa FAQ. Dito naman sa FAQ, meron ditong mga tanong na may sagot na. Ito yung mga kadalasang tanong ng mga customer sa office nila or pag may pumupunta ganun. Yan. Ito about sa product and services. Ito naman sa files and document. System na to is, for example, gusto mong bumili or mag-invest, pwede mo rin itong gamitin. And sign in lang tayo. Click nyo lang sa sign in. Dito kung wala pa kayong account is sign up kayo. Yan. Yan. Then provide lang tayo ng mga necessary information. Yan. Dito naman sa password, required yung at least 8 character, 1 uppercase letter, 1 number, and 1 special character. So, password, tapos contact number nyo, 9. Terms and condition nila, yan. Then, pag okay na, sign up na tayo. So, dito sa email na to, kailangan yung ilalagay nating email is yung legit na email natin. Dahil may email verification sila. Yan, may email verification sila. So, may magsasend na code sa email nyo and ayun yung i-enter dito. Dito, verify. Yan, pagka na-enter na yung legit na code is magsa-sign up success na siya. Then, pwede na tayong mag-sign in. Pag-sign in natin, dito sa dashboard, makikita natin yung My Graveyard, Burial Schedule, GMP Map, and Appointment. So, ang mga pwedeng gawin dito ni customer is pwede siyang bumili ng lupa, pwede siyang kumuha ng installment, pwede siyang magpa-appointment, and pwede na rin siya ditong
kung may ililibing, ayan, pwede na rin siyang mag-schedule ng burial. So, dito sa may graveyard, makikita natin dito sa purchase lot, kung may nabili ka ng lupa is nakalagay dito. Then, dito sa installment, kung may mga inuhulugan kang lupa is nandito. Kung magkano pa yung balance. Then, dito naman, pag umorder ka at hindi pa siya na-approve ni admin, mapupunta muna siya sa pending lots. So, dito naman sa burial, andito lahat ng interment list, lahat ng mga, kung meron kang 3 graves sa Glorious Memorial Park, andito lahat ng laman nun, sama-sama. Then, burial schedule, kung may libing ka, kung may ililibing kayo na hindi pa naililibing, andito muna siya. Then, pagka nailibig na siya, automatic na siyang mawawala dito. Then, dito sa pending burial, for example, mag-add ka ng burial, syempre, pending mo na yun hanggang hindi pa na-aaprubahan ni admin. Tayo sa appointment. Dito naman sa appointment, pwede tayo magpa-appointment. So, for example, papa-appointment tayo today. Then, dito sa set time, nakablock na dito yung mga oras na tapos na. So, pwede na lang tayo magpa-appointment ng 1 hanggang 4 p.m. So, example, magpapa-appointment tayo ng 2 p.m. Then, ano yung purpose natin? Example, bibili ako ng lupa. Then, submit request. Then, yan, please wait lang natin yung notification message na kung i-approve ba ni admin. Ayan, status niya is pending pa lang. So, dito tayo sa GMP map. Bibili tayo ng lupa, kailangan muna natin mag-add to cart dito. So, paano? Halimbawa, yung mga loan, estate, and special, ito yung mga available nila. Ayan, ito. Then, ito namang, pag kami nakita kang orange, ibig sabihin, yun yung lupa mo. May flat. So, kapag ka naman black, ibig sabihin dito, pending. Pwedeng ikaw yung umorder na hindi pa na-approve or pwedeng mga ibang customer na hindi pa na-approve. Magpe-pending siya. Ibig sabihin na bawal mo na siyang munang orderin kasi hindi pa siya na-check ni admin. So, for example, bibili tayo dito sa taas. Ayan. Makikita rin natin dito yung detail ng grave na yun. Kung ano yung grave name niya, yung type niya, state, yung size niya, 20 square meter, and yung price niya. So, add to grave cart lang natin. Yan. Siguro dalawa magkatabi. Isa for installment at isa for cash. So, yan. Paano natin siya orderin? So, kiklik lang natin tong add to cart. Pag click natin yung add to cart, syempre, mapupunta muna siya sa customer information. Dahil, yung customer information na to, ito yung magiging pangalan ito yung magiging pangalan ng grave na bibili mo. Yan. Fill up lang ulit tayo. Isa. Then, office contact kung wala, okay lang, hindi record. Tapos match status, single, email. Then next lang natin, dito kailangan mo ng valid ID. So, ito yung mga pilihan. So, gamit natin system ID. Yan, then next. Dito naman, home address, yung address natin. Yan. Then next lang din. Kung wala naman kayong subdivision, okay lang hindi lang siya required. Then office address. So, kung wala kayong office address, next lang. Skip lang natin yung mga, dito sa beneficiary detail, kailangan natin ng beneficiary. Purpose natin, just in case na may mangyari sa inyo or ano naman. Yan, beneficiary natin, si Hans. Then next lang natin dito sa last part, no? Siguraduhin natin na yung detail natin dito is maayos para walang maging problema. Yan, pwede nyo kang mag-previous pero dahil okay na yan, submit na natin. Then pag submit, are you sure? Then submit yes. Yan. Okay na yan. So, pagkatapos nun, hindi pa muna tayo pwedeng maka-order dahil pag linig natin ulit tong cart natin, is approval pending muna. So, kailangan muna siyang i-approve ni admin. So, pupunta muna tayo sa ni admin. Sa admin site. So, kay admin naman, ito yung makikita. Mimaya ko na siya ipapaliwanag. Dito muna tayo sa kung paano siya i-approve. So, may notification dito na nag-request si customer. Applicable naman to, mapupunta siya sa table ng mga pending. Ganyan, mabubuyo natin. Then dito, makikita natin dito yung pinilapan kanina ni customer. Dito yung personal information, customer ID, applicable yan para mas makita ni admin. Then, baba natin. Yan, yung mga information niya, beneficiary. Then dito sa baba, pag di-decide si admin kung i-decline ba niya or i-approve. For example, i-decline muna siya ni admin.
Tapos, maglalagay si admin kung ano yung error. Halimbawa, sabi ni admin is malabo yung picture ng ID. Yan, then pag sinabit natin yan, sasubmit na siya. Then, pag bumalik ulit tayo dito sa customer side natin, may notification na marireceive si customer. And your customer information being injected. Reason, malabo yung picture ng ID. So, dito, hindi lang siya sa notification ng system papasok. Pati sa email niya yung email niya, papasok din doon yung notification sa email niya. Then, paano ayusin yan? Siyempre, pag click natin to, account rejected. So, click lang natin itong check notification. Ito nga yung notification. Yan, malabo ang image. So, pupunta lang tayo dun sa image dito, then papalitan natin. Yan, kunyari, napalitan na natin. Then, next lang ulit. Next lang. Then, save changes. Yes, save. Yan. Hintay lang ulit tayo. Then, pagka nag-send lang ulit tayo ng customer detail natin, may papasok ulit dito kay admin. Nakikita niya ulit dito to. Then, yan. Click lang niya ulit yan. Then, makikita niya ngayon kung okay na yung image at mali na. Yung mga hinihingi niya na malabo kanina is okay na. So, pwede niya na itong i-approve. Then, yan, approve. So, mapupunta na siya rito sa customer list. Pwede, may ako na sa inyo papaliwanag kung saan. Dito po na tayo sa customer. So, dahil yan, approve na. Yan, dahil yung customer information na approve na, pwede na tayong order. Ngayon, pag click natin itong add to cart, yan, makikita na natin yung my cart na. Ito na yung mga in-add to cart natin kanina, ay in-add to grade cart. So, kapag binu natin to, makikita natin yung detail, kung anong type niya, stream number, type of map, yung price niya, yung size, tsaka yung price niya talaga. Ito pala yung price per square meter. So, halimbawa, itong una, bibili natin siya. Pag process natin yan, may choose payment method na lalabas, kung full payment or installment. Dito sa full payment, ang price niya 200. Dito naman sa installment, meron ditong breakdown na kung magda-down ka ng 60k o 30% and may balance ka na 70, then yung monthly interest niya is 1% lang. Then yung monthly amortization mo o yung pwede mong hulugan pag kinuha mo siya ng 1 year is 13k. Kapag ka naman 2 years, 75k. So dito muna tayo sa cash, sa full payment. Sa full payment, ito yung makikita natin, yung customer address, yung grade detail, kung magkano, then yung payment method. Nakalagay dito, pay via bank transfer. So, ito yung bank name, yung bank number, then nakalagay dito, if there are no nearby business bank branches, pwede daw sa GCash or other online banking services. Then dito sa baba, upload your proof of payment o yung resibo ng pag-send mo ng pagka-transfer mo. Yan, kunyari ito. Then yung receipt reference ID nung resibo. Yan, kunyari lang. Tapos yung payment amount. Dito naman sa payment, halimbawa, ang in-enter lang ni customer is 199 lang yung sinend niya. Hindi siya 200k. Then yan, may agreement din dito. Naka-connect natin or linik yung terms and condition. Yan, lalabas dito yung mga terms and condition na pag kinancel, yan, waiver, intermittent restriction. Yan. Ito ay galing din sa Glorious. Hiningi lang namin sa kanila. Then, halimbawa, sinubmit niya. Yan, invalid payment amount. The payment amount must be exactly 200k. Eh, paano naman kapag ang type dito ni customer is 200k and 1 pesos. Dahil sobra siya, pag sinubmit, invalid pa rin. Kailangan talaga saktong 200k siya. Then, submit. Ayan. Yes, proceed. Payment transaction uploaded. Please wait while your request is being processed. So, hihintayin muna ulit natin yon na i-approve ni admin. So, saan natin makikita yung in-order natin na hindi pa approve? Dito siya mapupunta sa pending lots. Dito sa pending lots, ayan, pwede natin mag-view to.
para makita natin yung mga detail. Ayan, yung ipapangalan natin sa grade. Yung detail mo, yung grade detail, tsaka yung proof of payment mo kanina, yung reference, tsaka yung kung magkano. Ayan. Then, tapos order ulit tayo ng isa pa. Para naman sa installment. Ayan, dito naman tayo sa installment. Sa installment, ganun din, makikita mo yung customer address. Tapos yung dito sa grade niya, mayroon din dito ng breakdown na kung magkano yung babayaran mo pag kinuha mo yung 1 year, 2 years, or 3 years. Yan, the minimum down payment is 60% or 30%. Yan, ito ulit yung bank detail nila. Yan, tapos dito tatanungin ka kung ilang year mo siya gusto hulugan. For example, 1 year lang. Then send lang ulit tayo ng proof of payment. Tapos kung magkano. For example, naglagay lang tayo dito ng 30 pesos. Yan, ito yung terms and condition. Then, syempre, hindi rin siya ma-submit. Kailangan talaga is more than 60k siya. So, example, 60k lang ang down payment. Then, submit. Yan, pag okay na, babak na ulit siya sa dashboard. Then, dito natin siya makikita yung mga pending natin na lots. Yan. Ito yung sa cash. Same lang din siya sa isa. Then, yan, approve muna natin siya sa admin side. Dito tayo sa admin side. Siyempre, sa admin, makaka-receive din siya ng notification. Yan. Ito yung mga pending. Then, JD, check natin itong installment form na binili niya. Kung tama. Yan. Then, dito, may pilian din dito kung i-reject siya ni admin or i-approve. So, enter lang dating dito yung receipt amount kung magkano yung binaw niya. Dito, kaya ko ito nilagay yung enter receipt amount kasi minsan, what if hindi alam ni admin na kulang pala yun, wala pala yung 30% yung binaw niya. For example, nag-send siya ng 50k. Akala ni admin okay na yung 50k kasi nakapasok. Then, pag in-approve niya yan, hindi siya ma-approve. Then, dito na tayo sa 60k. Approve natin. Yes, approve it. Dito, pag na-approve, marireceive din sa email ni customer na yung grade niya is na-approve na. Then dito, approve din natin. Yan. Approve din natin to. Tapos pag na-approve na, balik na tayo dito sa customer type. So yan, may papasok ulit na notification. Meron na tayong may graveyard na dalawa. So pag tinik na natin yan dito sa party slate, dahil kinash natin yung isa, nandito na siya. So pag click natin itong view, makikita natin yung mga list ng mga nakalibing dito. Then pwede rin tayo mag-add royal dito. Then yung detail. Yan, konting detail lang. And dito naman tayo sa installment, yung kinuha natin installment. So, nakalagay, meron din dito ang detail. Makikita natin dito yung grade detail. Tapos yung grade value, 200k. Yung down payment natin. Yung remaining balance natin. Yung interest rate. Times yung ilang buwan mo hulugan. Then, yung ulit. Yung monthly interest niya, 1%, which is 1.4. Yung monthly principal niya, 11k. Then, pag monthly principal payment plus increment is monthly amortization. So, ito yung uhulugan niya buwan-buwan na payment schedule is starting December 3, 2024 until December 3, 2025 dahil nga 1 year lang. Then yan, for example, mag-pay tayo. Dito naman sa paghuhulog, magsisend ka lang dito ng screenshot. For example, dito, click mo lang yung choose file. Then, halimbawa, si customer magsisend siya ng payment niya ngayon. Send payment. Yan. Dito, makikita niya dito yung mga sinend niya. Then, kapag approve na yan, may lalagay na ganito, approve. Pagka reject, may nakalagay naman sa taas, reject. Clickable din naman siya para makita. Yan. So, dito sa burial schedule, yan, wala pa tayo. Mag-add tayo. Pag click natin itong add, so, pupunta tayo dito sa graveyard. Dito nga tayo sa add burial. So, add burial tayo. Tatanungin ka kung ano yung i-add mo, kung transfer bone,
O yung lipat buto, maglilipat ka ng buto dun sa grave mo, or burial, yung traditional burial, yung fresh body pa, ganun. So, dito muna tayo sa transfer bone. Pag tinik mo yan, please complete this information for the transfer bone form. Yan. Then, kung kailan natin siya ililibing. Kahit transfer bone lang yan, sasabihin pa rin, kailangan pa rin malaman kung kailan mo siya ita-transfer dun. Example, sa Friday, 1 p.m. Then, kung may death certificate, pwede mo rin siya dito lagay. Pero kung wala, okay lang, optional lang naman siya. Then, submit form. So, pag sinubmit natin yan, hindi pa rin siya papasok dito sa list ng interment natin. Nandito pa rin siya sa pending kasi i-approve pa niya, i-check pa niya yan kung i-approve niya or hindi. Yan, makita na natin dito yung detail. Yan, then pag in-approve natin, punta ulit tayo sa admin side. Approve lang natin siya. Then, yan natin ito. Dito tayo. Transfer bone, ito siya. Yan, transfer bones nakalagay. Then, view lang ni admin. Then, dito, makikita natin yung this is detail for transfer bone. Yan. Makikita niya lang dito yung detail. Then, kung okay naman yung detail, approve niya. Tulo ko yung mouse. Yes, approve it. Okay. Then, pag na-approve na siya, yan. Balik ulit tayo dito sa customer side. Ngayon, na-approve na siya. Ito yung isa ng burial schedule. Isa. Nandito rin siya sa burial schedule. Yan. Mawawala siya rito kapag tapos na yung oras pag lumipas na. So, ayan, meron na tayong burial na isa. Then, dito naman tayo sa GMP map. Ay, hindi. Dito tayo sa appointment. Ay, hindi. Nakapag-appointment na tayo. So, pag pala na-approve na to, punta tayo dito ulit sa admin side. Approve natin yung appointment niya. So, dito natin makikita sa admin side yung appointment niya. Ayan, nagpa-appointment siya ng 2 p.m. So, yung purpose niya, bibili na ako ng lupa. Then, syempre, maki-admin pa rin yan kung i-decline niya or i-approve niya. For example, i-approve niya from 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yan, then approve. Yan, pag na-approve na siya, kulay blue na siya agad yan. Then, pag tinignan din natin dito sa customer side natin, yan, pag tinignan natin itong appointment, approve na siya. Then, yan, dito naman sa JMP map, yan, makikita na natin dito yung grade natin na binili. Yan. So, yan na yan. Pag tinik natin, ayan o yung living natin. For example, sa search natin yan. Sally. Yan. Check natin siya. Modal. Then, mag-highlight siya ng green. Yun lang. Tapos, dito tayo sa transaction. Dito sa transaction, makikita natin dito yung mga transaction history natin. Pero hindi natin siya rito direct mabu-view. Pwede natin i-download. Click lang natin itong download. Then, dito naman sa setting, nakalagay dito yung kung gusto mo mag-change password. Yan, required pa rin to, syempre. Then, yung may information. Itong may information, yung nilapan natin kanina na customer detail. Kung gusto mo siyang i-update. Pero, pag to, in-update mo, at sinubmit mo, hindi ka ulit pwedeng umorder. Hihintayin mo ulit na i-approve na in-update mo. Yan. Tapos sa profile, dito, may edit natin yung contact natin, profile, tsaka yung email. Pero yung first name, middle name, last name, gender, hindi na natin siya pwedeng i-edit. Yan. So, ayun lang. Yun nasa customer side. Dito na tayo sa admin. Dito sa admin, sa dashboard ni admin, makikita natin yung price today, loan ng 3 grave plot nila na loan, stage, saka special. Pwede natin yan dito i-update yung price kung gusto. Tapos dito sa receivable, ito yung kumuha ng installment sa kanila. So, ito marami na rin itong function na kapag pag malapit na yung deadline mo is pagka 3 days before your deadline, if may i-email sa'yo na malapit na yung deadline mo and kung magkano yung babayaran mo sa buwan na yun. So, for example, wala ka namang utang, halimbawa, nag-advance ka ng
50k. So ilang buwan kang walang babayaran kasi nag-advance ka ng 50. So kapag dumating na yung araw na may babayaran ka na, may mag-i-email sa'yo at sasabihin kailangan mong magbayad. Then kapag ka naman hindi ka nakapagbayad at inabutan ka ng due date, syempre may penalty na papasok sa'yo. Then dito naman kanina nag-send, kung maalala nyo, kanina nag-send tayo dito ng payment. Dito. Dito, nag-send tayo kanina rito. Paano siya makikita ni admin? So, makikita siya ni admin dito sa proof. Yan siya makikita ni admin. So, for example, ito, yung JB Bautista, yan. Kapag ka na-approve na, yan, may approve sa baba. Kapag ka pending, yan, pending pa. Then, pag tinik ni admin yun, makikita niya kung magkano yung price ng sinend ni customer. Then, enter lang niya rito kung magkano. Yan. Then, approve. So, dito sa account receivable na to, pwede rin natin siyang i-view. Kapag ka-view mo, makikita rito yung view grade detail tsaka yung cancel plan. For example, si customer hindi na siya nagbabayad. So, pwede siyang i-cancel ni admin. Then, dito sa interest rate, yan, pwede rin i-update. Sa view grade detail, dito makikita lang natin yung detail niya. Yan, dito sa upload file na to, pang kay admin lang to, ang gusto niyang mag-upload ng image ng grade na yun para alam niya kung saan nakapesto. Yan, pagka naman kinancel natin, ito yung lalabas, cancellation form. So dito nakalagay kanina dun sa terms and conditions bago umorder ang customer na yung reservation fee natin o yung down payment natin kanina is forfeited na siya o non-refundable. So ito, kaltas na agad to sa hinulog. Then liquidated damage kung meron man, pero 30% yung nilalagay nila, pwede itong i-edit. Then broker commission kung meron, plus unpaid charges kung meron din. Then process cancellation, then makaka-cancel na siya. So dito naman sa section na to, andito lahat ng mga kinancel. Dito mapupunta lahat ng mga na-cancel na. Yan. So, balik tayo sa dashboard. Dito may appointment. Nakita nyo na to kanina kung paano. So, back na tayo dito. Dito tayo sa users. Dito sa mga users natin o yung mga gumawa ng account, tulad na ito yung ginawa natin kanina, pwede itong i-edit ni admin. Pwede rin yan i-deactivate. Yan. Pwede rin siyang ditong mag-add ng users. Then, mag-search. Then, balik na muna tayo sa dashboard. Dito tayo sa Bureau Schedule. Dito sa Bureau Schedule, kanina naglilibing tayo. Dito makikita ni admin kung kailan to ililibing para alam nila kung kailan sila mag-a-ex dun sa cemetery. Pwede rin nilang ma-view yung detail dito nung deceased. Ayan. Pwede rin nilang i-edit kung sakaling may ipapa-edit si customer. Ayan. Pwede rin mag-add ng burial. Dito muna tayo sa customer. Sa customer naman, dito naman sa customer, makikita natin dito yung detail. For example, yung account natin. Yan, yung detail natin. Makikita natin dito yung detail, customer. Then dito sa request access. For example, si customer is bumili siya sa akin ng grade. Personal, pumunta siya sa office at wala pa siyang user account. Siyempre, gusto na niyang gumamit niya ng user account. Siyempre, mag-create siya ng user account. Then, pag-create niya ng user account, pwede niyang ma-access yung mga grade niya. Ayan, pwede siya dito mag-request. Halimbawa, itong si Delisa Manabat. Gusto niyang gamitin yung website at ma-access yung mga grade niya. So, request access lang to. Then, dito, i-enter lang natin dito yung unique na nasa user natin pagka na-create tayo, which is ito. Yan. Ibibigay niya lang to kay admin, then ma-access na ng account na to at ng pagmamay-ari na itong ni Elizabeth Manabat. Then back lang tayo, dito tayo sa burial request. Dito sa burial request, dito lahat ng mga pending na burial. Dito natin kanina pinuntahan yung pending nung bumili tayo, nung nag-request tayo ng libing. Then dito sa piece card naman, nandito lahat ng mga hindi pa na-approve na bumili.
So, dito naman tayo sa person. Dito naman, ito lahat ng mga nakalibing. Ito yung ngayon natin in-add, yung death certificate niya. Then, pwede rin natin siyang i-edit. Pwede rin siyang i-edit ni admin. Halimbawa, nilibing siya dyan, gusto siya, dalawa yung grave ni admin, gusto niyang ilipat sa kabilang grave niya. Pwede natin siyang ilipat. Pwede rin tayo ditong mag-add. Yan, mapupunta tayo sa map. So, ayan, yung map ni admin, meron siyang in progress para sa mga installment. Ito yung mga kumuha sa kanya ng installment. So, ito yung kinuha natin sa kanina. Yan. Hindi, ito pala. Yan, installment na to. In progress na siya. Then, dito namang mga naka-block, ito yung mga pending. Ito yung mga in-order ng ibang customer na hindi pa niya na-approve. So, pwede niyang i-view para dito na lang niya ma-access yung pending. Yan. Pwede rin niyang dito na lang i-process kung may bibili man at pupunta sa kanila. For example, itong grave sa taas, may gustong bumili. Then yan. Pwede niya rin i-update to. Pero dahil dito, halimbawa, may bibili kung ng personal, halimbawa, cash bibili ng installment, halimbawa, cash. Click lang to ni admin, then ayan na. Pupunta na rito kung magkano ipabayaran, tapos kung ano yung pangalan ng bibili. Halimbawa ako, pumunta ako sa office nila para bumili ko ng grade nila. Tapos, kung ano yung payment na gagawin ko, kung paano ko sa kanila babayaran, kung bank payment ba or cash. Halimbawa, cash na lang, then yung payment na babayaran ko. Tapos, kung bibigyan nila ako ng discount, halimbawa, bibigyan nila ako ng 5% na discount, total na agad yung babayaran ko na 190k. Then, terms and condition lang din, tulad nung kanina. Yan, then, submit. Yan, pag submit, okay na. Ito, pag mamayari na to ni JB. Yan, kapag nabili na, pwede na siyang mag-add royal. Pero sa mga installment o yung mga in progress pa lang, yung hindi pa nababayaran ng customer, hindi pa niya napupully paid, hindi pa siya pwedeng mag-order. Yan, for example, ng personal, wala pa siyang customer information. So, mag-add muna tayo dito ng customer information. Dito natin siya i-add. Yan. Tulad lang din yan ng kanina. Yan. Required yung first. Yan. Then, dito sa may mga nakalibing. Halimbawa, dito. Halimbawa, sa grave na to. Halimbawa, pumunta ako sa office nila. Sa grave ko na to, gusto kong mag-add ng disease. Click lang dito ni admin. Tapos, tatanungin lang din dito kung ano yung i-add. Kung transfer boon or burial. Halimbawa, transfer boon. So, ayan yung makikita ni admin para ma-i-add niya ng personal. Tulad lang din ng sa kanina. Then, ganoon din sa burial. Then, dito naman sa grade. Dito naman sa grades, andito lahat ng grade ng Glorious. Then, ito na yung mga sold. Yan, 85 sold. Then, yung mga available. Yan, then yung lahat. Kapag clinic natin tong more detail, makikita natin tong detail niya. Pwede rin natin siyang i-update. Yan, sa update, makikita natin yung minsan kasi kapag minsan kasi nagbebenta sila na binabago nila yung presyo, minumurahan nila. For example, itong grade number C. Halimbawa, iibahin nila yung price. Yan, pwede na lang i-edit yung price niyan. Yan. Then, dito tayo sa account receivable. Okay naman na to. For example naman, direct siya magbabayad. So, kiklik lang to ni admin yung pay. Then, kung magkano ibabayad niya sa personal. Yan, kung magkano ibabayad niya sa personal, then kung ano ba yung babayad niya, kung bank payment ba o cash. Yan. Lagi natin kine-check kung bank payment or cash kasi nga para maayos yung sales report natin. So, dito sa sales report natin, meron tayong daily report. Kung anong day mo siya gustong check, katulad niyan. Dito naman sa all report, nandito lahat sama-sama. Yan, nandito lahat sama-sama ng araw na yon. Then dito sa cash report, lahat lang ng cash payment yung mapupunta. So yan, yung cash lang. Then dito sa online report, yung online lang. So meron tayo ditong weekly. Yan, kung kailan magsisimula. Halimbawa sa 1 hanggang 7. Yan, so meron din tayo ditong monthly na kung anong year natin kukunin. Siyempre mag-i-start tayo sa 2019 kasi in-establish yung Glorious ng 2019. Yan. 2024. Tapos,
September. Apply. Yan. Then, dito naman tayo sa year. Yan, select lang natin yung year. Yan. Halimbawa, on report, pwede natin siyang i-download. Dito na, i-rekta na natin. Then, sa history naman, yan. Dito papasok lahat ng history ng mga transaction. Pwedeng i-view yan ni admin, tapos i-download. Yan yung entrance naman nila. Yan. Halimbawa, yung today, gusto niyang makita yung ngayong araw lang na resibo. Yan. Tapos dito naman sa sales agreement naman, dito nakalagay yung mga sales agreement ng mga customer. Halimbawa, yung akin, JB, yan, gusto kong kunin ko yung copy ng sales agreement ko na binili. For example, itong installment ko. Ang sales agreement is, wait lang yan. Pwede natin siyang i-download, i-save as PDF, pwede rin i-print. So, dito sa agreement, nakalagay dito yung grade number, type of map, grade size, kung magkano dinown mo, yung remaining balance, yung interest rate, yung ilang buwan, price, monthly interest, yan, lahat ng detail, pati yung payment, yan, tapos yung cancellation, yung mga terms and condition, nandito lahat, pati yung information ng customer, yan. Yan. Tapos dito naman sa detail, for example, itong cash, tinignan natin, ito yung detail niya. Kung makikita lang natin dito yung kung kailan siya binili, yung binayad, yung type niya, tapos yung name ng may-ari. Yan. Dito naman sa edit na to, pwede lang natin, kung gusto lang natin i-edit yung sales agreement ni admin, yan, yung mga laman. Dito sa mga buyer, sa mga paid, tapos sa mga pending. Right. Tapos dito tayo sa setting. Dito sa setting, nakalagay dito yung bank account niya. Pwede natin i-edit. Tapos update. Siyempre, kapag in-edit at in-update yan, kailangan natin ng password ni admin. Para sure na si admin talaga yung nag-update. Then audit trail. Dito mapupunta yung mga pagbabago na ginawa ni admin. For example, in-update niya yung bank account. Siyempre, papasok yun sa audit trail. Lahat ng mga binabago niya sa system is papasok sa audit trail. Tulad nito, change password, tapos itong FAQ, yung nasa website natin. Yan, pwede rin ditong i-edit at i-delete ni admin. Pwede rin siya namang mag-add. Yan, add siya ng title, question, tsaka yung answer. Yan. Pwede rin ditong yan. Kung ano lang yung gusto mong makita, halimbawa, yung product services lang. Halimbawa, yung tiles lang yung hinahanap mo. Yan, dito ka may i-edit ka. Yan. Tapos, back lang tayo. Dito tayo sa footer. Dito naman sa footer, ito lang din yung footer na nasa homepage. Yan, show schedule. Ito yung schedule doon. Pwede siya mag-add ng schedule. Then, yung contact naman is ito. Yun lang. Then, ito sa GMP info. Ito yung information lang ng Glorious Memorial Park. Pwede rin natin siyang i-update. Then, backup and restore. Dito sa backup, for example, backup tayo ngayon. Yan. Backup natin yung laman ngayon. Then yan, pwede tayong mamili kung ano yung i-restore natin, kung yung kanina natin. So, halimbawa, ito yung nung binackup natin yung December 2, 2024, 4 p.m. 5 a.m. yan. Restore lang natin. Kailangan din siya ng password ni admin. Sa pagbabackup, hindi na namin nilagyan ng password ni admin, pero sa pag-restore, kailangan ng password ni admin. Restore. Ay, invalid yan. Kapag tinanay mo na mali yung password, i-invalid. Restore successful. Yan. Pag na-restore natin, mawawala na ulit yung kanina natin ginawa, yung read natin dito. Yan, malinis na.
Yan, wala na siyang laman. Kasi nung ni-restart, nung binackup natin to, yung malinis siya, yung wala siyang laman. Then, yan. Then, kapag ka naman binalik natin yung ngayon, yung ni-restore natin yung mga nagawa na natin ngayon, yung mga data ngayon, yan, ni-restore natin. Yan. Babalik lang yung mga detail natin ngayon. Yan, yung 63 customer, pati na rin dito yung binili natin. Yan. So, yun lang po yung nagagawa ng system namin. Dito, nakalagay dito sa dashboard yung yan, yung cash ngayon. Kung ilang percent yung cash, tapos kung ilang percent yung payment sa bank. Ito yung cash, yung sa walk-in. Ito yung sa bank ng mga pumasok. Then, average monthly sales and buwan. Yan, makikita rin natin. Then dito yung mga sold na loan. Meron tayong 3 loan sold. State na 45. Then, yan, yung special. 37 yung sold. Yan, yun lang po. Dito naman, sa profile. Yan lang.